Sa dinami-dami ng pinasok kong mga reliyon sa buong mundo, sa Pilipinas lang. Halos naman lahat ng reliyon sa buong mundo nasa Pilipinas eh. Tama po yun. Totoo. At ang pinakahuli ko pong nilabasan ay ang Seventh-day Adventist. Catholic po ako na pinanganak na hindi ko alam na Catholic pala ako. Sa Kristiyano. At wala akong natagpuang malalim ang paliwanag tungkol sa tunay na katotohanan sa patunguro sa buhay na wala hanggan. Ang nais ko lang po itanong marami sana. Sandang mahigit. Nag-request na po ako ron kung maaari, may singit man na ako kasi first time akong nakita ko kayo. Sige po. Ang tingin ko po sa inyo hulog kayo ng langit. Hindi naman o. Alam nyo ang hulog ng langit? Pagka sinabi kasing hulog ng langit, galing talaga sa langit, di ba? Pakinggan nyo ang hulog ng langit, 17 na Nang magagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sabi ni Jesus, naparito ako sa balumbo ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. Ang hulog ng langit si Kristo. Talagang galing po siya sa langit eh. Balik, dalawang tanong na lang ako sa may kitsanggaan. Sige po. Ang totoo po, bago ako magtanong, black backslider ako. Ngayon, minom ako, naninigarilyo ako kasi masama loob ko Masama loob ko sa pinanggalingan kong mga sekta, mga reliyon, sa tao. Na sinasabi nila, maraming ligpit na batas. Pero ang nakikita ko po, dapat magiging model sila. Hindi Sila rin nagbabiolate ng patalikuran. Nalalaman ko yun kasi 8 taon ako sa Seventh-day Adventist. Security guard po ako din na roon. Di 8 taon kayo hindi kumakain ng baboy. Tama po. Malakas na pinitensya yun. Ang itatanong ko po ito muna ho. Pero dalawa po ito. Sige po. In-outline ko na lang ho ito. Naniniwala po ako si Kristo ay tao at Diyos. Ngayon, maraming mga kabutihan ginawa si Kristo. Ito naman ang negative side. Ang itatanong ko sa inyo. Kung itong ginawa ni Kristo ay nasa kalagayang Diyos siya o nasa kalagayang tao siya. Ito ho. Kung naroon ang pagka-Diyos niya, bakit kailangan pa siya mag-aral ng Biblia o scriptures ng 40 days, 40 nights na sa harap ni Satanas? Pangalawa, kung naroon ang Diyos sa kanyang pagkatao, bakit ginawa yung 12 tapayan ng alak na galing sa tubig na tuloy, na-encourage, magiging tuloy ang maging mga tao roon dahil naghanap ng masarap na alak. Para bang In-encourage niya. naloko ng Panginoong Hesus ang tao. Mawalang galang na po sa Panginoon natin Bali, parang negative lang ang bagay nito pero hindi ko sinasadya ito. Napabasa ito Pangatlo, si Jesus nakipag-inuman ng alak. Dahil traditional naman talaga nung panahon ni Abraham, katakot na alak. Kahit sa mga parabola, alak dito, alak doon, lasingan dito, lasingan alak. Kahit panahon ni Kristo, gumawa rin ng alak. Ngayon, ito po. Hindi, baka makalimutan yung punta na sagutin na natin. Hindi, kwan lang ito. Bali, pahaging lang. Sige. Ito, yung nanay niya, hinanap siya. Binastos niya yung nanay niya, kapatid niya. Nasaan daw si Kristo? Ang turo niya, ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Para bang binastos niya ito sa harapan ng disipulo. Sunod ito. Nagwala si Kristo sa templo. Ito bahay ng pagbibentahan ng kung ano-ano. Kundi house of prayer ito. Nakamog, binalibag ang lahat ng mga misa. Hindi ba pwedeng sa democratic na pamamaraan ng kausapin ng mga elders o mga pariseo saducees? Ngayon, sunod ito. Kung nasa Diyos ang kalagayan niya, bakit di niya alam na hinawakan siya ng isang babae? Who touched me? Alam niyo po yun. Ba't di niya alam? Nalaman niya na lang later on. Masyado Ito na, Hindi, sumagot lumapit na. tayo.
Hindi, sabi mo kasi kanina, dalawa lang eh. Hindi. Marami na yung makakalimutan na ng tao yun. Ano? Hindi, kahit- Pagkasabi mo, sagutin natin. Ako lang ito, bale, kahit hindi nasagutin ko lahat, ang tinatanong ko lang, Hindi. Alam mo, hindi ako papayag. Magkahiwa-hiwalay tayo na may maiiwang bitin sa isip ng tao, especially pag ang karangalan ni Kristo ang nakakalay. Hindi ako papayag nun. Kaya ipagpaumanhin mo sa akin, tinan mo may humipo. Ano? Sino ang humipo sa akin? Sabi mo, hindi niya alam. Alam niya nga eh. later on nalaman niya. Hindi, alam niya. Alam Pero- niyang may humipo. Sino ang humipo sa akin, sabi niya. Hindi naman ang ibig sabihin May kung naghipo sinabi ba ko, sa akin? sino humipo sa akin, hindi ko na alam. Ano? Parang sabi ng Diyos, Adan, nasan ka? Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung asan si Adan, nakatago sa pagitan ng mga kahoy. Alam mo, nag-i-encourage lang ang Diyos na mag-volunteer ka ng katapatan. Ayun. Nag-i-encourage sa Diyos. Pag nagtatanong ang Diyos, He's not asking because He is innocent of what had happened or transpired. Kundi, kaya siya nagtatanong, pinaaamin niya yung gustong umamin at magtapat. Sino humipo sa akin? Hindi ibig sabihin, hindi alam ni Kristo kung sino humipo sa kanya. Ang totoo nga yung kabila ng langit at lupa, alam niya kung ano nangyayari. Yung pa naman nanghipo sa kanya, hindi niya alam. Yung ba naman, kay layo-layo, alam na Yung pa naman, hinipo na siya, hindi pa alam. Naghihingi lang siya ng volunteer answer na, sino humipo sa akin? May naramdaman akong bisang nawala sa akin, sabi niya. Hiningan niya lang ng maging volunteer. Tapos, yung sinabi mo, nakipag-inuman siya. Walang talata nun. Walang talata nung si Kristo nakipag-inuman. Paratang ng mga Hudyo yon na siya raw ay mahilig uminom at basahin natin. Pakinggan niyo Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom na sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Kita mo? Sabi nila yon nung mga kaaway niya. Pero ang sabi niya, naparito ang anak ng tao, kumakain at umiinom. Ano iniinom? Natural tubig. Siyempre, pag kumakain ka, sino naman ang kumakain ng iniinom ay alak? Pag alak, namumulutan lang, hindi kumakain. Pero pag kumakain ka, ang kasunod ng tubig. Sabi ng mga taong naninira sa kanya, ito ikaw, manginginom. Lasing ko, ibig sabihin. Tanong ko, si Kristo ba umiinom ng alak na nakakalasing? Umiinom ba siya ng alak na nakakalasing? Masama, madidispresyo naman yung kinikilala kong Panginoon. Hindi ako papayag nun. Pakinggan niyo. Sapagkat Siya ay siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Tenyo, si San Juan, ang sabi sa hula, magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Si San Juan, sino bang mas dakila? Si Juan o si Kristo? Mas dakila si Kristo kung si Juan, para maging dakila, hindi inom ng alak. Si Kristo hindi uminom ng alak. Saan ka makakabasa si Kristo? Uminom ng alak na nakakalasing. Ngayon, dalawang klase po ang alak. Isang bagong alak na hindi nakakalasing at isang lumang alak na fermented liquor. Fermented because it has undergone the process of fermentation. And fermentation is a process of decay. At kung yun process of decay, ang tawag doon, intoxicating liquor. Nakakalason. Yun ang nakakalasing. Walang pruweba sa Biblia na si Kristo, uminom ng alak na nakakalasing. Kung uminuman siya ng katas ng ubas, hindi pa alak na nakakalasing yun. At ang katunayan, nung gumawa siya ng alak, 6 na tapayang malalaki. Gumawa siya. Binigay. Iginuman yung mga tao. Pumunta ngayon yung kapitan, ang tawag doon, kumbaga siyang kumititipistehos Host? Pumunta. Saan ang galing itong alak na to? Ang lahati ng ibang mga tao, kung maghanda, inuuna muna yung masarap na alak. At pagka ang tao'y nakainom na't lasing na, saka isusunod yung masamang alak. Pero ikaw alak na to, hanggang ngayon masarap ang alak mo. Nadidifferentiate niya na mas masarap tong alak na huli. Hindi lasing. Therefore, yung ipinainom ni Kristong alak na ginawa niya, hindi nakakalasing. Lasang alak, pero hindi totoong alak dahil galing sa tubig Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing Alam niyang i-differentiate. Ikaw nga lasingin ko kung alam mo pa yung paglasing ka na. Hindi na. Ito alam i-differentiate. Itong alak mo ikaw hanggang ngayon masarap, maganda, mabuting alak. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag kang
Huwag kang tumingin sa alak, pagka mapula. Pagka? nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Pag mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro, ibig sabihin matandang alak na to. Anong sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Bawal eh, ng Diyos eh. Paano mo sasabihin siya lasenggot konsentidor at gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun. Yung una niyang sinabi, ano na? Yung 40 days, 40 nights na nag-aaral. Ay, yung unang tanong po. Ay, yung nag-aaral siya ng scriptures ng 40, Oo, hindi totoo nag-aaral siya ng scripture. 40 days, 40 nights. Wala kang mababasa sa Biblia siya nag-aral ng scriptures. Nag-ayuno siya. 40 days and 40 nights. He fasted 40 days and 40 nights. Hindi ko din alam yun. Walang mababasa nag-aral sa Right. scriptures. After all, yung scriptures, siya nagpasulat. Ba't niya pag-aaralan? Ha? Pakinggan mo. Unang Pedro, Tama 1 naman. hanggang 12. Logic lang. Ba't siya mag-aaral nun sa bagay na siya nagpasulat? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Kita mo, ang nagturo sa mga propeta sumulat, yung Espiritu ni Kristo. Dapat naman siya mag-aaral dun sa siya nagpasulat. Kaya walang batayan yun, yung duda mo na yun na nag-aaral siya 40 days and 40 nights. Pangalawang tanong mo, ano yung kapatid? Yung dun sa kanyang mga magulang na hinanap siya. Hinanap siya ng mga magulang niya. At saka yung kanyang mga kapatid. Itong aking ina. Nandun siya sa loob ng sinagoga, nagtuturo siya. Sabi nung isang mga tao, ang ina mo at mga kapatid mo nasa labas at gusto kanilang makausap. Tinanong ni Jesus, bakit sino ba ang aking ina at sa aking mga kapatid? At iniulat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Hindi panghahamak yun, kundi pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kasi may special inspiration na si Maria. Nauunawaan na ni Jesus si Maria, ina niya yun, sumuso siya ron eh. Hindi naman niya itinatakwil yun eh. Ang katunayan hanggang sa krus, kinikilala niyang ina yun eh. Kaya lang, nung ituro niya yung aral na, sino ba ang aking kapatid at ang aking ina? Narito ang aking mga kapatid at ina. Sapagkat sino mang kasama kong gumagawa ng kalooban ng aking ama, kapatid ko siyang lalaki, kapatid ko siyang babae at ina. Hindi pang hahamak kay Maria yon, kundi pagbibigay ng tsansa sa iba na malapit sila sa kanya gaya ng pagkalapit sa kanya ni Maria. Kanyang family. Yun ang ano nun, hindi niya hinahamak si Maria. Binibigyan niya lang ng ano yung iba, prestige. Kumbaga binibigyan niya ng prestige. O yun, ikaw mga kapatid mo, nasa labas eh. Bakit? Ito kapatid ko rin to. Ibig sabihin, I do not want to disown anybody. I want to own them. Being Christ, being a Savior, I want to save everybody. Kaya, it is not because I own this, I disown others, no. Hindi na ibig sabihin, no. Pinalalawak ko lang ang kapangyarihan ng aking pagliligtas sa sinabi ko na yun. Bisa pinagkakamalian si Kristo, wala tayong magagawa, talagang ganon. Nakasulat kasi sa Biblia yun. Pwede itugtong ko na lang ako ito. Sige. Yung masabi nila nagnakaw si Kristo ng pagkain nung nagutom sila sa loob ng maisan pero hindi mais yun. Sunod, ito yung pagnakaw din ng asno na gagamitin sa Jerusalem. Yun. Kasi ang utos, Alam mo kasi ang pagnanakaw, kapatid, ang utos kasi, kunin mo yung asno. Ngayon, kapag nagtanong, ibig sabihin, hindi pa alam. Kung mahuli siya, ibig sabihin, nairamin lang, ibabalik mamaya. alam Hindi mo, nakaw yun. ang pagnanakaw kasi, Kung kailan mahuli, tsalang mo lang. oo, alam ko na yun eh. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pagnanakaw kasi, pagkuha ng hindi mo pag-aari. Si Kristo bilang may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo pwede niyang kunin eh. Sabihin, ninakaw niya. May-ari lahat ng bagay. Siya may-ari lahat ng bagay. Sabi ng Biblia eh. 1:15 ng Kolosas. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay Na nasa? sa sangkalangitan Sa sangkalupaan? at sa sangkalupaan, Oo. na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, Oo. maging mga luklukan o Oo. mga pagsakop. Bagay Ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol
tungkol sa kanya. Kita mo, kanya yun eh. Kaya papasok siya sa Jerusalem para matupad yung hula, yung triumphant entry niya sa Jerusalem. Eh wala ika kung sasakyan. Alam mo kasi yung hari, kakaugalian na noon, ang hari sumasakay sa isang sasakyang asno. O ngayon, merong isang special na asno na hindi pa nasasakyan ng kahit na sino. And that was prepared for him. Eh, Panginoon, kukuha ka namin ng sasakyan. Sige, pumunta kayo doon sa bayan. May makikita kayong isang asnong nakatali. Kunin nyo. Pero kung kukunin nyo yan, nakita ng may-ari na kinukuha nyo, bakit ka tatanungin? Eh, sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon. Oh, di kinuha. Nagnakaw ba yung kanya yun eh? Pati nga yung may-ari ng asno, kanya rin eh. Kung paano yan nakawin yun? Eh, Panginoon ang... Hindi pag nanakaw yun. Yung tungkol po kay Pedro, bakit di na lang pangaralan si Pedro? Bakit sinigawan pa ni Kristo na Satanas? At ang panghuli ho, Hindi, alam mo, hindi niya sinigawan si Pedro. Lumingon siya. Sabi niya, lumayo ka sa likod ko, Satanas. Alam mo kasi, nung oras na yun, sinasakyan ng demonyo si Pedro. Hindi naman niya pitiniis mo si Pedro eh. Si Satanas nire-rebuke niya dahil yung si Satanas kahit sa'yo, kahit sa akin pumupunta yun. O, di ba? Eh kung mo pinupuntaan si Pedro, nililiglig ka ni Satanas, ang sabi niya kay Pedro eh. Basahin mo. Sa panahon na yon, ginagawa ni Satanas, mag-worry si Pedro eh, na hindi dapat niya ipag-worry. Kaya, lumingon siya. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Simon, Oh. narito, hiningi ka ni Satanas Oh, ano na? hiningi ka ni Satanas Oh. upang ikaw maliglig niyang gaya ng trigo. Kita mo, nililiglig ka sa lukuyan ni Satanas si Pedro. Kaya, sinabihan niya, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Ano ibig sabihin? Si Pedro ba yung Satanas? Hindi. Iisa lang naman ang Satanas eh. 12:9. At inihagis ang malaking dragon, Oh. ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, Okay. ang dumaday sa buong sanglibutan. Oh, yun ang Satanas, yung dumadaya sa buong sanlibutan. Hindi naman lang dadaya si Pedro eh. Pati nga siya nadaya pa nung una eh. Kaya iba yun si Satanas, iba si Pedro. itong panghuli na lang ho. Yung pinako siya sa krus, Oh. si Kristo eh sinisi yung Ama. Bakit mo ako pinabayaan? Nangangahulugan Wala ka yung na. forsaken. Pagsisi yun. Wala silang pag-uusap na dalawa at Hindi, nag-aaway. wala eh. Nag-aaway silang dalawa. Hindi. Ba't niya sisisihin ng Ama? Ganito yun, kapatid, ano? Ganito yun. Nung siya'y nakapako sa krus, nung oras nakapako siya, mamamatay na siya. Hindi na siya yun. Hindi na siya yun. He is representing the totality of mankind. Because he is in the act of redeeming mankind. He was the ransom for our sins. Di ba? Ano ba kahulugan ng ransom? Pantubos. Kaya, he is there in our stead, in our place. Kaya, nung oras na yon, siya inilagay na bilang makasalanan. Bagang wala siyang kasalanan, itinuring siyang makasalanan. Eh, yung matuwid, sabi ng Diyos, ang matuwid hindi ko pababayaan, sabi niya. Eh, nung oras na yun, hindi siya matuwid. Naka-impute sa kanya lahat ng kasalanan ng tao, kaya kailangan siyang pabayaan ng Diyos nung oras na